Yes, good day to you guys. My name is MJ Lopez, and in this video, we will talk about something extremely controversial. Something na sure akong makaka-relate tayong lahat. At kung wala tayong babaguhin, pwede tayong bumagsak. So now, let's talk about the 5 toxic Filipino traits na kung hindi natin babaguhin, we will be in a downward spiral loop. At pag-uusapan din natin, ano ba yung pwede natin gawin para mabago? Because I firmly believe that we can change for the better. That we can do something about this. If and only if gugustuhin natin. So let's dive in. Starting with number 1. The sandwich generation. Well, basically, pag sinabing sandwich generation, ito yung mga tao na binubuhay nila yung magulang nila at meron silang sariling pamilya. Kaya naipit sila ngayon ng sitwasyon na sandwich ngayon sila. At alam ko, iniisip mo, Sir MJ, yung illustration mo, hindi yan sandwich. That's a burger. So, alamin muna natin kung ang burger ba ay sandwich, okay? Laptop, please. Daming stickers. Ganyan talaga pag may anak ka ng babae. Tingnan natin. Is burger considered sandwich? Ayan. Yes, a burger is generally considered a sandwich. By definition, 2 or more slices of bread or split roll having a filling in between. So, ang burger po ay sandwich. Balikan natin, guys. Pag sinabing sandwich generation, naiipit ka ngayon sa sitwasyon mo. Normal naman na may sandwich generation. Siyempre, pag umiidad na yung magulang natin, tapos may sarili tayong pamilya, in our culture, inaalagaan talaga natin yung pamilya natin. Ang problema lang sa Pilipinas, may pagka-toxic pag sinabing sandwich generation. Unang-una, there are times na ang tingin ng mga magulang sa anak ay investment. Pag sinabing anak, investment. Pag sinabing anak, parang insurance policy. Na may mga bata ngayon na lumalaki at laging sinasabi ng parents nila, o mag-aral kang mabuti anak, para magkaroon ka ng magandang trabaho, or para magkaroon ka ng magandang buhay, para ikaw na bahala sa amin ni mama at papa mo. Don't get me wrong, I love my mom, I love my family. Gustong gusto kong tumutulong sa pamilya. Except, ang toxic dito, ang nagpapabigat dito, is parang obligasyon ng anak ang tumulong. Parang obligasyon ng anak ang magbigay. Parang obligasyon ng anak na buhayin ang magulang. So, ang nangyayari ngayon, imbes na may sense of fulfillment ang anak na nakakatulong siya sa magulang niya, nawawala yon, walang fulfillment, walang achievement. It's like, normal naman yan. Normal yan, anak eh. Normal yan, nabuhayin mo yung magulang mo. Na pwede namang bigyan natin ng credit yung mga breadwinners na tumutulong sa magulang nila. So, here's the reality. Lumalaki pa lang yung bata, paulit-ulit sinasabi, mag-aral kang mabuti, mag-aral kang mabuti. Gawin mo yung best mo. Study hard and work hard. Kailangan mo ng mataas na grades. Minsan nga, lumalaki pa lang yung bata, yung insecurity ng magulang ipinapasa sa bata. Kasi even in school, sa panahon ngayon, pag honor ang anak, hindi na achievement ng anak eh. Achievement na ng magulang. Pag mataas ang grades ng project, hindi na achievement ng bata. Kasi hindi naman bata yung gumawa. And then lumalaki yung mga bata na magulang nila yung pipili ng course. Mag-aaral sila ng college na hindi nila gusto yung course nila. Tatapusin nila yon. Kasi sasabihin ng parents, anak, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. So, ikaw ang magtuloy ng pangarap ko. Anak, yan yung pangarap kong hindi ko natupad. So, kailangan matapos mo yan, anak. Ito problema. Pangarap ng magulang, anak ang tumutupad. So, ano mangyayari? So, itong si anak, hindi niya ngayon makukuha yung gusto niya. Hindi niya ngayon magagawa yung gusto niya. College pa lang, wala nang fulfillment. College pa lang, burnt out na siya. So, pagka-graduate ngayon, yung kursong yan, hindi na in demand. There's a huge chance na papasok siya sa trabahong hindi niya gusto. At hindi pa niya gusto ang sweldo. Alam natin ang economy ngayon. So, pwedeng mag-abroad tong batang to. Pwede siyang umalis ng bansa. At saka pa lang siya totoo magsisimula ng buhay niya. So, once na nag-build na siya ng career sa ibang bansa, gusto na niyang gawin yung gusto niya, na in love ngayon. Isn't she lovely? Nagbunga yung pagmamahalan. Nagkaroon ng anak, nagkaroon ng pamilya. So by the time na tinutupad pa lang niya yung pangarap niya, may anak na siya ngayon. At kailangan pa niyang sustentuhan yung pamilya niya sa Pilipinas. At pag natanggap ka, imagine mo, tinapos mo yung kursong hindi mo gusto ng ilang taon para lang magtrabaho sa trabahong hindi mo gusto ng ilang taon. Ito yung verse. Again, hindi na in demand.
So ngayon, yung trabaho mo, hindi mo na nga gusto, hindi pa related sa course mo. At pag sumisweldo ka na, required kang magbigay. Obligasyon mong magbigay. So syempre, hindi ka masaya sa buhay mo. Pwede kang magkaroon ng bisyo. Pwede mong habulin yung short-term happiness. Pwede kang makipag-inuman lagi. Pwede kang magkamali ng mga tropa. Kasi lahat kayo nakaka-relate sa isa't isa. Pwede kang makabuntis. At pag nakabuntis ka, nagkaroon ka ng pamilya, ipit ka ngayon. Sandwich ka ngayon. Binubuhay mo yung magulang mo at binubuhay mo yung sarili mong pamilya. The worst is, hindi mo pa nagawa yung gusto mo. Hindi mo pa natupad yung pangarap mo. Simply because sa Pilipinas, parang required, parang obligasyon. Parang ang sama-sama mo kapag hindi ka tumutulong sa pamilya mo. Well, number one, para sa akin, dapat lang na tumutulong ka. Tama lang na tumutulong ka. Pero hindi siya required. Hindi mo obligasyon. Kasi masarap naman siguro sa puso natin na tumutulong tayo. Na kapag tumulong tayo, may marireceive tayong thank you. Merong fulfillment, merong appreciation because you are over-delivering to your family. At kapag ang family marunong magpasalamat, marunong silang mag-receive, di ba mas masarap magbigay? So kung iisa-isahin natin, lumalaki pa lang yung bata, kinokontrol na natin. Pati sa school, kinokontrol ng magulang. Pati sa career na pipiliin, kinokontrol ng magulang. And the worst is, pati yung purchases, pati yung pagbili. Ang toxic, na parang pag bumili ka ng iPhone, kailangan si mama meron din. Kailangan si papa meron din. Na kapag gusto mong mag-travel, at some point gusto mong gumawa ng isang bagay para sa sarili mo, hindi mo magawa. Kasi parang ang sama mo kapag hindi sila kasama. Na parang ang sama mo kapag hindi mo inuna sarili mo. Na parang wala kang kwentang anak kapag ikaw lang yung masaya. At ang hindi nila alam, baka matagal ka nang hindi masaya. Kasi baka lagi silang nag-aaway sa pera. Kontrolado nila bawat galaw mo. Pati course mo sa school. Pati project mo sa school. Pati grades mo sa school. Baka nga pati kakaibiganin mo sa school. Pati career na pipiliin mo. Pati trabaho mo. Pati yung lilipatan mong trabaho. Baka pati mga tropa at kaibigan mo. Kontrolado nilang lahat. At nung kumikita ka na, pati sweldo mo, kontrolado nila. At kung may jowa ka na, pati jowa mo, jowa rin nila. Sila ang pipili ng jowa, sila pipili ng papakasalan mo. At pag meron ka ng sariling pamilya, ipit ka na, sandwich ka na. And minsan, sa sobrang toxic, hindi natin namamalayan na naipapasa natin sa anak natin yung same cycle. Yung ginawa sa atin ng magulang natin. Na baka ikaw, magulang ka na ngayon, pero hindi mo na namamalayan na ginagawa mong investment yung anak mo. Na kinokontrol mo na rin yung anak mo. And this will be a never-ending cycle. So what's the solution? Well, number one, let's start with us. Simulan natin sa atin. Ikaw na nanonood ng video na to, regardless kung nasaan ka na sa buhay mo, pwedeng ikaw yung anak, pwedeng ikaw yung magulang. So sa mga magulang muna tayo, wag po nating pilitin yung anak natin sa kursong hindi nila gusto. Pwede tayong magbigay ng advice. Pwede natin silang impluwensyahan kung ano sa tingin natin yung maganda para sa kanila. Kasi naiintindihan ko, if you are a parent at may anak ka, all you want is what's best for your child. Tama ba? Ang gusto natin, magkaroon sila ng magandang buhay. Tama ba? But here's the reality. Kung hindi maganda ang buhay mo ngayon, kung hindi mo natupad yung pangarap mo, kung hindi maganda ang buhay mo ngayon, what makes you so sure na yung idea mo ngayon magbibigay ng magandang buhay sa kanya? Hindi mo nga nagawa. Alam kong mahal mo. Alam kong wala kang ibang hangad kundi yung ikabubuti niya. Pero sure ka bang alam mo yung ikabubuti niya? Kasi baka naman pwede nating tanongin yung mga anak natin, ano ba gusto nila? Ano ba pangarap nila? Ano ba nagpapasaya sa kanila? Kasi baka nung lumalaki ka, hindi yan natanong sa'yo. Na nung pumapasok ka sa school, baka hindi ka tinanong, anak, ano bang natutunan mo sa school? Did you make any friends? May bago ka bang kaibigan? Naiintindihan ko nung lumalaki tayo, ang tanong lagi sa atin, anak, anong grades mo? Mataas ba grades mo? Honor ka ba? We are always defined by our score. Pwede mong putulin yan. Pwedeng magsimula sa atin. Na at some point, we ask them, anak, what did you learn today? Anak, anong natutunan mo sa school? Did you learn something new? Did you make new friends? I understand. Baka nung lumalaki tayo, busy yung mga parents natin. But maybe ikaw, kaya mong maglaan ng time para sa anak mo. Maybe that will help you understand anong gusto nila at anong makakabuti sa kanila. Sa mga anak naman, if you think that your parents are toxic, think again. Kung may jowa ka, nag-good morning ka ba araw-araw? Nag-I love you ka ba araw-araw? Nag-good night ka ba gabi-gabi?
Are you making sure kumain na sila? Diba gusto mo silang kasabay kumain lagi? At kapag dinalhan ka niya ng pagkain, diba ang saya mo? My day mo pa nga eh. Halimbawa, dinalhan ka ng Jollibee. Ipopost mo pa, my day mo pa. Thank you po, Jollibee. Todo pasalamat ka, ipopost mo pa. Pero ilang taon ka nang pinagluluto ng nanay mo araw-araw. Kailan ka huling nag-thank you? Kailan ka huling nag-good morning? Kailan ka huling nag-good night? Kailan mo huling sinabi sa magulang mo na mahal mo sila? Of course, they will be toxic. Baka naman kasi ina-appreciate ka nila. Binibigay nila yung best nila sa'yo. Baka hindi ka lang marunong mag-receive ng appreciation. Baka naman nire-reject mo yung pagmamahal nila. Or you may think, wala kasing time sa akin yung magulang ko. Laging busy sa work. Nag-abroad, iniwan ako ng nanay ko sa Pilipinas. Think again. Masakit din sa kanya yon. Ayaw naman niyang umalis. Pero willing siyang magsakripisyo para sa pag-aaral mo, para sa future mo. Laging busy yung parents mo, yung magulang mo kasi nagtatrabaho para sa'yo. Hindi na po madali ang buhay ngayon. Hindi na madali ang buhay ngayon, iho, iha. And maybe as you watch this video, you also understand where they are coming from. Tandaan nyo na walang school for parents. Walang nagturo sa magulang natin paano maging magulang. Paano magpalaki ng anak? Walang nakakaalam niyan. Walang magaling dyan. Ang akin lang, matuto kang mag-communicate. Because most of the time, the relationship is not toxic. Hindi lang marunong mag-communicate both sides. So kung may pangarap ka, may gusto ka sa buhay, i-communicate mo. At ipaglaban mo yung gusto mo. Ipaglaban mo yung pangarap mo. Pwedeng hindi mo obligasyon, pero gawin mo pa rin. Kasi mas masarap yun nakakatulong ka sa pamilya mo. So again, sa mga parents, wag po nating i-required. Kasi ang anak, pag napalaki mo yan ng tama, kusang magbibigay yan. Tandaan nyo to sa mga parents, monkey see, monkey do. As above, so below. Ang nakita ko kasi sa nanay ko, kahit anong mangyari, ibibigay niyang lahat kay lola. Ang goal niya, paano papasayahin si lola. At kapag sumasagot kami kay lola, palo. Yari kaming lahat. Kasi ang katwiran ni mama, nanay ko nga yan eh, hindi ko sinasagot ng ganyan, ikaw pa kaya? Apo ka lang. Nakita ko yung pagmamahal at respeto ni mama kay lola. Kaya ganun din ako sa kanya. At sa mga magulang, kapag ang anak ay nagbibigay sa'yo, kahit maliliit na bagay, tanggapin mo. Learn to appreciate it. Learn to be grateful for the small things that they will do. Kasi maaalala nila yon. I'm gonna give you an example. So right here, I have here cat, no? Ayan. Dalawang cat toys. And I have a Kuromi toy here. Ayan. So tuwing umuwi ako, si Scarlett, nagka-craft siya. Gagawa siya ng bag. Lalagyan niya yun ng mark kung saan ko gugupitin. So basically, pag uwi ko, meron akong blind bag. Okay? Tapos ganito yung mga laman. Right? And I'm so grateful because for me, this is success. You know, kasi ang anak ko, bata pa lang, marunong na siyang magbigay. So ako naman, I do my best kahit sobrang pagod ako, wala akong tulog. Naglalaan ako ng time para buksan yung mga bags. At dinadala ko talaga siya sa work. And believe me, pag napapadalaw siya dito, hinahanap niya yung mga bigay niya. Kaya lagi siya nakatago. Saka ang cute, diba? Yan, cat. Sa mga anak naman, matuto tayo magbigay. Sa mga anak naman, tandaan nyo, sobrang sarap sa feeling kapag nakakatulong tayo sa magulang natin. So para maputol itong cycle na to, magulang huwag i-required. Anak, magbigay pa rin kahit hindi required. Okay ba? Toxic Filipino trait number 2. Bad utang habits. Ayan na nga. Usapang utang na tayo. Itag mo na siya. Isend mo yung link ng video na to. Okay. So meron dito, nangungutang ng pambayad sa utang. Kaya nagpapatong-patong. Meron dito, nangungutang ng panluho. At meron dito, mabait pag nangungutang. Galit pag sinisingil. So simulan natin sa gitna. May kakilala ka ba na ang bait-bait nung nangungutang? Ang daming promises. Mare, pare, kailangan ko ng pera para sa negosyo ko, para sa pangarap ko, para sa anak ko. Kailangan ko ng pera, pare. So ang bait nila, pare, pangako. Mare, promise. Pabayaran kita sa katapusan ng mundo, di ba? So, ikaw naman, bilang mabait na kumpare, kumare, kaibigan, kapitbahay, kasintahan, kalaguyo, of course, pauutangin mo. Ang bait kasi nila eh.
Ang galing nila mangutang. Alam nila yung tamang way to convert. They know how to sell the idea. Magaling sila mag-close ng deal. Ito problema, nung singilan na, nawawala. Hindi ka na nire-replyan. Baka binlock ka pa sa Facebook. Ito nakakagulat dito. Nagma-My Day, nagpo-post, pero hindi nagre-reply sa'yo. Nagpunta ng Boracay, bumili ng bagong iPhone, bumili ng bagong damit. Niyayabang niya yung mga binibili niya. Pero hindi nagbabayad ng utang. Pag siningil mo na, grabe ka naman makasingil. Sobra ka naman pare. 2 taon pa lang naman. So to be honest, it's really toxic. Kasi nasa point na tayo ng buhay natin ngayon na parang ang dali-dali mangutang at ang hirap-hirap magbayad. Na parang tayo mismo nagpapautang, nahihiya na rin tayong maningil. Ito pa ginagawa ng marami. Nangungutang para sa luho. They just wanna look good. Gagamitin nila yung credit card. At dumadating sa point na kakaswipe, wala na ngayon pangbayad, kakaluho. Ang daming tao ngayon na lumulubog sa utang just to look good. Since uso yan ngayon, gagayahin ng iba. It's like pag may crisis. Ang dami pa rin nating makikita sa social media na bumibili ng bahay, bumibili ng relo, ng kotse. Tandaan mo na baka mayaman yon, ha? Maraming ipon. Ang mahirap sa iba, nakikipagsabayan. If you have a crisis in your life right now, pigilan mo muna yung sarili mong mag-swipe. Especially kung luho yan, wag mong ipangungutang. That's one of the major mistakes that you can make. Bibili ka ng bagay na gamit ang perang hindi mo pa kinikita. And there will be people na nare-realize lang nila yan kapag huli na ang lahat. So ngayon, lubog na sa utang dahil sa luho, mangungutang ngayon pambayad sa utang. At pag nangutang, pambayad ng utang, so lalong bibilis yung paglubog sa utang. Ito problema, mangungutang ka na ngayon ng pambayad sa interest at sa iba pang utang. So dumadami ngayon yung utang mo. Nagpapatong-patong ngayon yan. So the bigger question now is, what's the solution? Number 1, wag na wag kang mangungutang kung hindi mo naman kailangang mangutang. Wag na wag kang mangutang dahil lang sa insecurity mo at dahil lang gusto mong bilhin yung luho mo. At matuto tayong magbayad ng utang. Ang tawag dyan, completion. Ibig sabihin, ang completion, ganito itsura niyan. If this is your normal comfort zone, this is yung lubog na yan, that's completion. Okay? So, hanggat hindi ka nagbabayad ng utang, hindi ka makakaahon. So, ibig sabihin, kung gusto mong yumaman, magbayad ka ng utang. Kasi ang ginagawa ng marami, kumikita na ng pera, and they seem to think that they are moving forward in their life. No. Nakalubog ka pa rin. At makakaahon ka lang kapag marunong kang magbayad. You have to learn how to keep your word. Tumupad ka sa usapan. Magbayad ka lalo na kapag kaya mo nang magbayad. Kapag pwede na. Katang totoo, kung gusto mong umasenso, uunahin mo talaga ang pambayad mo sa utang. Part ng responsibility mong bayaran yan. Kasi yan ang mali ng marami. Kapag kumita ng konti, hindi, pararamihin ko muna para isang bigla ng bayad. No! Kung meron kang utang at kumikita ka na ng konti ngayon, nakaka-recover ka na. Hindi mo naman kailangan ubusin lahat ng pera mo. Pero ang akin, kung kumikita ka na pa konti-konti, magbayad ka pa konti-konti. And again, learn how to communicate. I-communicate mo. Sabihin mo yung totoong sitwasyon. At kung wala ka pang pambayad, matuto kang humarap. You have to have the balls to face your situation. Ang kapal ng mukha mo nung nangungutang ka. So ngayong hindi ka na makapagbayad, dapat lalo mong hinaharap yung problema mo. Ipakita mo yung sarili mo. And pag nagpapatong-patong na yung utang mo, make sure that it is urgent. Make sure na kapag patong-patong na yung utang, yung susunod na uutangin mo, gagawa na ng pera. Hindi na pantapa lang sa utang din. Kasi hindi matatapos yung utang na yan kung hindi ka gagawa ng paraan paano ka kikita ng pera. So again, para maputol na to, magbayad kayo ng utang. Toxic trait number 3. Walang disiplina. Worst experience ko sa kalsada. Ang sikip na ng daan, may magka-counterflow pa. Ito pinaka-worst. May nag-counterflow na, may o-overtake pa sa counterflow. Ang daming motorista. Kakaliwa sila. Pero o-overtake sila sa kanan mo. Kakanan sila. Pero pipilitin nilang umovertake galing sa kaliwa mo. Pwede naman maghintay na lang silang lumampas ka. Ang dami sa kalsada, walang pakialam sa mga tao sa paligid. Ang dami sa kalsada, walang awareness. Nanggigit-git. Yung mga jeep, lumiliko yan na hindi nagsisignal. Lumiliko yan bago tumingin. Naiintindihan ko, naghahanap buhay.
Pero ayaw nating makadisgrasya muna ng ibang tao, di ba? Yung mga bus, bigla-biglang lumiliko, bigla-biglang nagkakat. Basically, marami sa atin hindi alam ang batas trapiko. Makakakita ka ng e-bike sa gitna ng kalsada, tricycle sa skyway, makakakita ka ng minor na nagdadrive ng e-bike sa main road. Sa mga parents, hindi na tayo marunong makinig. Nung time namin, 1980s, 1990s, pag tinititigan pa lang kami ng parents namin, natatakot na kami, nagtatago na kami. Ngayon, ang bata, kapag tinitigan mo, tititigan ka rin. Pag tinitigan mo yung bata, sasabihin sa'yo, what? Wala na silang pakialam. Tapos kapag dinisiplina mo ang bata, ipopost ka niyan sa social media. May makikita tayo ngayon, 11 years old, 12 years old, stress agad. Kami, nasinturon at lahat. Paglabas, patintero ulit. Laro ulit, di ba? So ngayon, walang disiplina mga kabataan. Sa tourism. Una, tayong mga Pilipino, kailangan nating maintindihan na isa sa major attraction ng Philippines, yung ganda ng Pilipinas. Isang pwedeng pagkunan ng budget ng Pilipinas ay ang tourism. Ang daming dumadayo sa atin from other countries. Except there are instances na tayo mismong Pilipino, ginugulangan natin, ginagamit natin, especially dun sa mga tourism side ng business. Ginagamit na lang matinding source ng income ang mga foreigners. Another thing, yung source ng income natin na tourism, yung magagandang lugar, sobrang nagiging makalat, sobrang nagiging madumi kasi nga wala tayong disiplina. So instead na kumita tayo, sumikat ang Pilipinas kasi napakaganda ng Pilipinas, sumisikat tayo sa corruption, pagnanakaw, paninira ng kapwa, sumisikat tayo sa pagiging makalat. Instead na, sikat sana tayo kasi maganda ang Pilipinas. Way back, yung generation namin and older, kapag nag-a-apply ng trabaho, bihis na bihis. Kapag nag-a-apply ng trabaho, maaga sa interview. Ngayon, majority, 90% ng kabataan, job interview pa lang, they will not show up. Job interview pa lang, hindi na dumadating. Magsasend pa lang sila ng intention, sablay na. Pag in-schedule yung job interview, hindi dumadating. Walang disiplina sa employment ang mga tao ngayon. And syempre, sa social media din, ang daming kabastusan, ang daming negativity, ang daming toxicity. Wala na rin tayong disiplina, hindi natin filter yung mga information na pinapanood natin at yung information na pinapakita natin. Ang dami ngayon mga kabataan, just to attract people's attention. Hindi na maganda yung lumalabas sa social media. And it's starting to become normal. Na normal ang kalaswaan, normal ang pagsasayaw na halos wala ng suot, normal na gumagawa ka ng mali, normal na nag-a-upload ka ng kung ano-anong issue, even personal issues na hindi naman dapat alam ng mga tao. Nai-imagine nyo ba ano mangyayari sa traffic natin? Kung wala tayo lahat disiplina, kung lahat nagka-counterflow, kung lahat basta na lang lumiliko, kung lahat basta na lang nagkakat, ilan ang pwedeng maaksidente? Ilang pamilya yung mawawalan ng tatay at anak? Anong mangyayari sa kabataan kung hindi kayo marunong sumunod sa magulang? Tapos nag-a-upload kayo ng thirst trap nyo, nang lilimos kayo ng atensyon sa ibang tao, puro kabastusan. Tapos how's the economy? If the workforce doesn't even show up, kasi masyado tayong entitled. Naiintindihan ko, sasabihin ng marami, Sir MJ, hindi kasi malaki yung sweldo. Oo nga, pero hindi lalaki ang sweldo, hindi madadagdagan, hindi gaganda ang economy natin kung hindi tayo magtatrabaho. Kung hindi tayo magkakaroon ng disiplina, walang mangyayari sa atin. So kailangan muna nating i-build yung disiplina. Para tumaas ang sweldo mo, you have to show up in the job interview first. Huwag kang mag-expect na hindi ka pa ini-interview, malaki na sweldo mo. At kailangan gawin nating malinis ang bansa. Dito tayo kumikita sa tourism eh. So bottom line, isa lang ang sagot dito. Kailangan natin ng disiplina. Kailangan nating irespeto yung rules natin sa bansa. Respeto natin yung magulang natin. Respeto natin yung mga attraction natin sa Philippines. Dapat maging pride natin na ang Pilipino may disiplina. Hindi kanya-kanyang panggugulang. Na pag may counterflow, lahat na lang magka-counterflow. Huwag nating gawing normal yung pag-upload ng negativity at toxicity. Huwag nating gawing normal yung pag-upload ng kalaswaan. At huwag nating gawing normal yung hindi nagpapakita even sa job interviews. It's not something to be proud of. Kailangan natin ng disiplina. Toxic trait number 4, not supporting fellow Filipinos. Hindi tayo sumusuporta sa kapwa natin Pilipino. Actually, pag kapwa Pilipino, dinadown pa natin. Binabagsak pa natin. At kapag nakaangat, hinahatak pa natin pababa.
For example na lang, in social media. Nung dumalaw dito si Speed, alam ko marami sa inyo fan, marami sa inyo follower. But based on what I see, he's just barking. Wala ring masama doon. If you wanna be a clown in social media, if you wanna bark, if you wanna do something stupid in social media, it's up to you. It's your brand, right? Kaya lang nakakagulat, in just one stream, this guy right here earned 300,000 subscribers. Tama ba? And ang daming ganyan. Mga foreigners, pag nag-vlog, tuwan-tuwa tayo. Mga banyaga, pag tiga-ibang bansa at nag-vlog sa Philippines, grabe tayo makasuporta. Pero pag Pilipino, nagsisimulang mag-vlog, grabe tayo mang-hate. Yung itsura, hinuhusgahan natin. Alam nyo bang napakahirap gumawa ng video? At alam nyo ba na ang daming Pilipino insecure sa sarili? At tas itong taong to, naglakas ng loob para mag-vlog. Naglakas ng loob para ipakita sa inyo yung skills niya. Naglakas ng loob para mag-share sa social media. Tapos ibabash lang natin yung itsura. Ibabash natin yung English niya. Ibabash natin kasi nagsisimula pa lang siya. Samantalang pag tiga-ibang bansa yung dumayo dito, grabe tayo makasuporta kahit tumatahol lang naman. Tapos may dumating sa Pilipinas na grabe tayo makasuporta. It's like pagkabastusan, todo support tayo. Tapos mismong mga influencers pa sa Philippines, nagkakandara pa na dumikit. Nandun ang attention eh. So babalik tayo sa disiplina. Imagine, mga taong may asawa, mga influencers na may asawa, didikit sa pornstar para lang sumikat. And then tayo, todo comment, todo support, ang galing mo, ang lupit mo boss, idol ka boss. So ang iniidolo natin ngayon sa Pilipinas, yung mga dumidikit sa pornstar. Hindi yung mga taong nagpapakahirap, hindi yung mga taong naghahanap buhay, hindi yung mga taong gustong tumulong. So in the social media world, pagkalokohan, kabastusan, at galing ibang bansa, nakasuporta tayo. Kapag kapwa Pilipino ang nagsisimula, ida-down natin. At kapag gumaganda na buhay nila, at kapag nag-move forward sila, pipilitin nating hatakin pababa. Hindi tayo marunong sumuporta. Ano pa? Negosyo. Pag may negosyo, ang tropa natin, ano unang-unang hinihingi? Discount. Sample. Libre. At kapag yung tropa natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, nagsishare ng wins, na kahit papano kumikita yung negosyo nila, na kahit papano gumaganda na yung negosyo nila, ano gagawin natin? Uutangan natin. Ida-down natin. Minsan sisiraan pa natin. Pag nakita natin nananalo sila, sasabihin pa natin, pare, libre naman dyan. Baka naman. Marami ka palang benta. Hindi natin alam, nagbabayad pa lang sila ng utang. Hindi natin alam, may pinapasweldo silang mga tao. Hindi natin alam, may struggles pala sila. Saan ka nakakita ng negosyo na sasabihin nila sa social media struggles nila? Of course, ang ipapakita yung wins. Pero yung negosyo ng iba, hindi natin sinusuportahan. Pero pag galing ibang bansa, gustong-gusto natin, di ba? It's like, may product yung tropa. Ano gagawin mo? Maghahanap ka ng mas mura sa mall. Tapos magtataka tayo, Sir MJ, bakit ang yumayaman sa Pilipinas Chinese? Natural, doon ka bumibili eh. Inalok ka ng sabon. Sa Chinese, inalok ka ng sabon. Sa Chinese ka bumili. Inalok ka ng food supplement. Sa Chinese ka bumili. Inalok ka ng pagkain. Sa Chinese ka bumili. Natural, sila yayaman. Kasi doon ka bumibili. Goals and dreams. Hindi mo masabi yung pangarap mo sa social media. Kasi ramdam mo ang sasabihin ng mga tao, nagyayabang ka. Or ida-down ka nila. Feeling mo, hahatakin ka nila pababa. Kasi most of the time, yan talaga nangyayari. At yung magagandang nangyayari sa'yo, hindi mo na ma-post sa social media. Bakit? Kasi nga, alam mo, hindi nila susuportahan sa social media. Baka i-down pa nila. Baka sabihin nila, ang yabang mo naman. Bumili ka ng kotse, kailangan mo pa bang i-post? Yung iba nga mayayaman, hindi sila nagpo-post. Yung iba nga mayayaman, hindi nila niyayabang yung yaman nila. Yun yung mga bilyonaryo, hindi nila pinopost yung kotse nila. Alam nyo ba, based on my own experience, yung mga bilyonaryo na may car collection, hindi sila nagpo-post sa social media kasi number 1, hindi sila sanay gumamit ng phone. Number 2, medyo may edad na po talaga yung mga bilyonaryo sa Pilipinas. Hindi sila nausuhan masyado ng social media. Next is, humility doesn't mean hindi ka na magpo-post ng wins mo sa social media. At yung mga bilyonaryo, yung mga ubod ng yaman, the main reason why hindi sila nagpo-post sa social media, hindi dahil ayaw nilang magyabang. Kasi natotoxican sila. Which means, kaya hindi sila nagpo-post, gawa nyo. Kasi ida-down nyo. Kasi sasabihin nyong mayabang sila. Dahil dyan sa culture natin. It's not because ayaw nilang magyabang. It's not because ayaw nilang ipakita. It's not because that's humility, no. They are just protecting their peace. It's more on peace. It's more on kapayapaan.
not humility. Kasi ang sarap kausap ng mga milyonaryo at bilyonaryo. Pag nagyabang sila, mamomotivate ka. Kapag nayabang nila yung success nila, sobrang nakaka-inspire. At gusto nilang ikwento yung success nila. Ayaw lang nilang ikwento sa mga toxic na tao. Kaya hindi sila nagpo-post sa social media. Gets? Kasi pag nag-share ka ng panalo mo, ida-down ka. Pag nag-share ka ng talo mo, hahatain ka palalo pababa. Tatandaan nila yon. Gagamitin nila yon against you. Kapag nag-share ka ng pangarap mo sa tropa mo, pagtatawanan ka. Pag sinare mo yung pangarap mo sa pamilya mo, hindi ka susuportahan. Yan yung normal sa atin ngayon. At nakwento ko na to kanina sa number 1. Yung career. Hindi ka makapili ng course na gusto mo. Hindi mo magawa yung passion mo. Kasi nga, nung sinare mo yung gusto mong course, sinare mo yung passion mo, yung gusto mong gawin, yung nagpapasaya sa'yo, pipilitin ng parents natin na kontrolin yung buong buhay natin. Babalik lang tayo sa number 1. The sandwich generation. Pwedeng passion mo yung pagnenegosyo. Pwedeng ang passion mo gusto mong i-share sa social media. It's all connected, guys. Right? Here's the problem. Since connected siya, ang dali sana ng solusyon. Kailangan lang ng support. Kailangan lang natin matutong sumuporta. Ang dali ng solusyon. Kapag may negosyo tropa mo, huwag kang humingi ng discount. Bayaran mo ng buo. At di ko naman sinasabing bumili ka kahit hindi mo kailangan yung produkto niya. Pero wala namang masama kung magla-like ka sa page niya. Walang masama kung magko-comment ka sa post niya. Walang masama kung tatandaan mong may negosyo siya para mabigyan mo siya ng referral. Walang masama kung i-share mo yung post niya. Simpleng like, simpleng engagement, simpleng chat. Pare, wala pa akong pambili. Pare, hindi ko kailangan ng produkto mo. But I'm praying for you. And that's actually the best you can do. To pray for them. To pray for their success. Suportahan natin yung mga content creators. Kahit minsan patatas yung video. Malabo pa yung video. Kahit minsan hindi pa sila magaling magsalita. Kahit minsan parang hindi sila confident magsalita. Kasi baka nagsisimula pa lang sila. Suportahan natin yung content creators natin, lalo na yung kapwa nating Pilipino. And you guys have to acknowledge the reality. That there are people producing quality videos for you. You just have to learn how to appreciate them. Pag may nag-share sa'yo ng pangarap, ibig sabihin may tiwala sila sa'yo. Suportahan mo yung tropa mo. Kung may kaibigan ka, sinabi sa'yo pangarap niya, kahit parang imposible, pray for them. And yung ngumiti ka lang ng walang judgment, yung makinig ka lang sa pangarap ng tropa mo, kaibigan mo, pamilya mo, anak mo, magulang mo, yung matuto ka lang makinig, malaking bagay na yun. It's a big thing. Pakinggan mo, suportahan mo yung pangarap niya. At balikan natin yung number 1. Suportahan natin yung gusto nilang career. Suportahan natin yung passion nila. At ikaw, tell yourself right now, ako naman muna. At tandaan nyo, because of social media right now, support is one click away. Hindi mo kailangan ng sobrang tinding effort, sobrang grabing effort para magbigay ng suporta. Ang suporta sa kapwa Pilipino ay libre. Ang simple, napakadaling gawin. So, gawin natin. And toxic trait number 5, leadership. Alam na alam natin yan. Unahin natin yung pinaka-importante at pinaka-matindi, government. I don't wanna talk about politics, guys. I wanna talk about leadership. Okay? Leadership. Understand that leadership is not a title, it is a responsibility. Responsable. Ang responsibility nating mga leaders maglingkod. Okay? The problem is, ang issue sa government ngayon, alam na alam natin yan, ginagamit ang budget sa marketing. Okay? Sa promotions. So ngayon, since ang daming nagasto sa marketing, babawiin nila yan sa pondo. Ang daming issue sa government. Alam na alam natin yan. At alam nyo ba, yung mga mayayamang bansa, hindi naman mayaman yung bansa dahil literal na mayaman yung bansa nila. Actually, yung bansa natin ang mayaman. Pearl of the Orient Seas. Meron tayong likas na yaman sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, likas na pogi. Likas na matatalino. Magagaling. Athletic. Ang daming magaling na singer sa Pilipinas. Ang daming magaling na athlete. Ang daming matatalino. Ang daming magagaling na negosyante. Hindi lang nasusuportahan ng mismong bansa. 1, ng gobyerno. 2, ng mga tao. Yung mga mayayamang bansa. Saudi, Dubai.
Monaco, Singapore. If you ask them, mga tao doon, ano yung natural resources nila doon? Bakit sila mayaman? Wala silang masagot. Pag tinanong mo, bakit mayaman ang bansa? Ano sagot? Leadership. Magaling ang leader. Singapore is the safest place. So since safe sa Singapore, yung mga tao gusto magtrabaho doon. Kasi safe nga. Mga negosyante, protected din sila kasi safe nga. And just because of safety and security, just because it's clean, just because the leadership is so good, hindi na nila kailangan ng kotse. Yung iba daw nagbabike na lang, yung iba naglalakad lang. Ang ganda ng train system nila. So maganda ang ekonomiya. Sa atin, sinong namumuno? Yung influencers. Yung artista, action star, komedyante, halo-halo na. Wala tayong judgment sa background ng mga tao sa government. Ang problema, alam natin, most of them gusto lang kumita ng pera. Let's talk about influencers. These are considered opinion leaders. So yung ginagawa ng mga influencers, chances are, gawin din ng mga viewers. Before, ang influencers, mataas ang tingin natin, di ba? Hinahangaan. Mahalaga kasi yung tinatawag na branding. They are good examples. They are good influence. The problem now is this. Yung mga pinapasikat natin na influencers, yung binibigyan natin ng atensyon, yung mga taong naninira ng ibang tao. Yung mga mahilig gumawa ng issue. Isipin nyo, sino yung mga pinapasikat natin? Scammers. Mahilig gumawa ng issue. Mga chismoso, sugarol. Sino yung pinapasikat natin? Yung puro kabastusan yung pinapost. Ang tao sa Pilipinas ngayon dahil walang disiplina, meron lang tayong gustong marinig. Pero yung dapat nating marinig, shutdown natin. So yung mga information na makakatulong sa atin, hindi yun ang pinapanood. Ang pinapanood, yung mga information na hindi nakakatulong. Ang business, connected yan sa government. Connected din yan sa mga influencers. Bakit? Kasi ang trabaho ng influencers, mag-promote ng product ng mga negosyante. Ang trabaho ng mga negosyante, mag-create ng structure, mag-create ng employment, mag-create ng opportunities. Pero dahil corrupt ang government, walang leadership structure, minsan, yung mga negosyante, wala na ring leadership structure. Tapos ang nagne-negosyo, yung mga galing sa government ang nagkapera. Ito pa, ang nagne-negosyo sa Pilipinas, yung mga influencers na sikat. Wala namang alam sa negosyo, wala ring alam sa product. Pero dahil sikat, magne-negosyo. Suporta naman tayo. Kasi sikat. Most people are not looking for quality. Value. Wala na. Basta sikat. Yung ibang mga negosyante, ang hinahire nilang influencers, basta magbibigay ng atensyon. Wala na silang pake sa branding. Wala na rin silang pake kung anong klaseng tao yung influencer. Basta magbibigay ng views. In however way possible, gagawin nila. Kasi nga pabagsak na. Bumabagsak na yung economy. Downward spiral na. Kasi ayaw nating magbago. Tandaan nyo, for things to change, you have to change. So, ang nangyayari, pasa-pasa, ganti-ganti. May corrupt na government, yung bagong uupo, ano sasabihin? Nagawa na naman nila dati. Babawi lang kami, konti lang. Yung mga negosyante, napakaraming magagaling na negosyante sa Pilipinas. Kung magtutulungan ng government at mga businessmen, totoong businessmen, maganda pwedeng mangyari. Kaya lang mahirap, yung ibang negosyante ang umuupo o yung mga nakaupo ang magne-negosyo. At yung iba dyan, galing din sa pagiging influencer at sikat. So this is also a cycle. The question now is, paano ba natin babaguhin? Ano ang solusyon? Para sa akin, here's the number one solution. Sabi nga ni Jordan Peterson, set your house in perfect order before you try to criticize the world. Sa Tagalog, baguhin mo muna ang buhay mo, bahay mo, bago mo itry baguhin yung buhay ng ibang tao. Linisin mo muna yung kwarto mo, bago mo punahin yung kwarto ng iba. We have to start within us. Simulan mo sa'yo. I don't care kung bata ka pa lang, nagnenegosyo ka, OFW ka, tingin mo napakalaking tao mo. Or maybe, ang tingin mo sa sarili mo, maliit na tao ka lang. Either way, pwede mong simulan sa sarili mong buhay. Kung naninigarilyo ka, matuto kang itapon. Sumuporta ka sa kapwa mo Pilipino. Iwasan ang panonood at pagbibigay ng atensyon sa mga kabastusan, sa negativity, sa toxic, sa mga issue. Simulan mo sa sarili mo. Simulan mo sa bahay mo. Kapag nalinis mo na yung sarili mo, kapag naayos mo na yung sarili mo, yung bahay mo, pwede ka nang lumabas. Tulungan mo yung kapitbahay. As within, so without. Simulan mo sa maliliit na bagay na pwede mong gawin.
Kasi just imagine, kung magsisimula tayo sa maliit lang, as in sa maliit na bagay lang, sa sarili nating bahay, and then maybe we will try to influence other people to do the same. Simulan sa bahay nila yung suporta, yung disiplina, yung pagputol sa sandwich generation na toxic. Sisimula natin na impluwensyahan yung pamilya natin na gumawa ng tama, magbayad ng utang. Imagine, unti-unti, bawat pamilya, unti-unting makaka-move forward, unti-unting aasenso. I know this sounds ridiculous. This sounds impossible. Pero just what if? Diba? What if unti-unti? May pailan-ilan na community na magtutulungan. Yung tipong community na susuportahan ng isa't isa sa pangarap nila, sa goals nila, sa career nila, sa passion nila. Yung tipong may community na susuportahan nila yung pangarap mo, yung goals mo. Tapos tuturuan ka ng tama. Tuturuan ka mag-grow. Tuturuan ka ng disiplina. And then yung mga workplace, under a good leadership structure, may disiplina din. Sinusuportahan ng isa't isa. Pinuputol yung sandwich generation na sobrang toxic. Nagtuturo magbayad ng utang. If we will all do our best to fix ourselves, to not be toxic, kung may magsisimula lang sa atin, unti-unti, pwedeng magbago. Kasi pag nagbago sa maliit, unti-unti, magbabago din yung mga nakaupo sa gobyerno. Magbabago din yung mga susunod na generation ng mga negosyante. Kung tayong mga Pilipino, ibibigay natin yung attention natin sa mga tamang bagay, magbabago din yung timpla ng mga influencers. Kasi hindi na pinapanood yung mali, hindi na pinapanood yung issue, hindi na pinapanood masyado yung mga toxic. Kailangan mabago yung attention natin eh. And if you will look closely, kahit papano, may mga matitinong government tayo. Kahit papano, may mga magagaling na negosyante tayo. Kahit papano, may ilan pang influencers na tama ang ginagawa. Kailangan lang natin suportahan kung ano yung tama, ano yung totoong makakatulong. Pwedeng mas maging worse tayo, or pwedeng ngayon magsimula yung pagbabago. You have a choice. So yun lang guys, this is the end of the video, and always remember that everything good starts with a yes. And yes, my name is MJ Lopez, and see you soon.